Hi guys, it's me, Bemer Martin, and welcome back to another video na naman. So ang video natin ngayon guys, it's all about acid reflux at GERD, kung bakit pumapayat ang may acid reflux at GERD. At saka, kung gusto nyong malaman ano yung ginagawa ko para makarecover ako at para tumaba ako sa aking acid reflux or GERD, huwag mo kalimutan na mag-subscribe at click the notification bell para lagi kang updated. So without further ado, let's begin! Ito na nga guys. So ang daming nagtatanong sa akin, "Kuya, ano po ba yung mga sikreto nyo? Ba't kayo tumaba sa acid reflux?" Ako po, pumayat na po talaga ako kahit anong kain ko, kahit anong ginagawa ko, mga pagkain ginagawa ko naman yung mga rules ay mga dapat kong gawin, mga dapat kong iwasan at sa nakita ko mga video mo, ginagawa ko pa rin. Pero ba't parang payat na payat pa rin ako? So ang video ito guys, if you don't have an acid reflux or GERD, this video is not for you. Pero kung may acid reflux ka or GERD, bagay po ito sa iyo. So unang-unang guys, bakit pumapayat ang may acid reflux or GERD? Is dahil po yung metabolism natin is mabilis po. Kumbaga iba yung metabolism ng walang acid reflux or GERD. Kahit may mga tao guys na walang acid reflux or GERD, pero payat pa rin sila. Meron ding mga may acid reflux at GERD, pero tumataba pa rin sila. Ganito kasi yan, kapag payat ka na may acid reflux at GERD, ibig sabihin na mataas talaga or mabilis yung metabolism mo. So ano yung dapat mong gagawin para mawala or para tumaba ka at the same time mawala yung acid reflux mo? Para tumaba ka guys, dulot ng acid reflux kasi payat na payat ka pero ginagawa mo naman ang lahat para tumaba ka. Unang gagawin mo, tingnan mo yung kinakain mo. Kapag yung kinakain mo is small calories lang, is lakihin mo siya. Like, kung one rice lang, dalawang rice. Take note guys, pwede naman kayo magpapabusog, pero alamin mo muna kung nakaka-trigger ba yung kinakain mo. Like yung pagkain na nakaka-trigger sa'yo. So mag-isip-isip ka kung ano yung pagkain na pwede sa atin at saka yung mga pagkain na nakaka-trigger sa atin. Kasi ako, kahit busog ako guys, hindi ako nati-trigger or hindi hindi ako natatakot na kakain ng marami. As long as yung kinakain ko is good siya for tiyan, para sa tiyan natin. So yun yung siyang number one guys, yun yung dapat nyong gawin kung payat kayo, tsaka ginagawa niyo naman ang lahat para tumaba. So kain kayo, i-double nyo or i-triple nyo yung kain nyo. Sa pagkain guys, hindi po pwedeng isang beses or sa isang araw, 3 beses ka lang kakain. No, pwede kang kakain ng ilang beses sa isang araw. Pero small portion lang. Like isang ano lang, like for example, sa isang araw kakain ka ng 5 beses or 6 na beses kung kaya mo. Yung rice guys, pwede nyong 1 cup rice lang, ganun. Huwag nyong biglain na dapat sa like sa tanghali or sa umaga, dapat 5 ka agad na rice. Huwag. Para consistent yung metabolism nyo na, para yung metabolism nyo guys, hindi mabilis na kakainin kasi yung fats natin, mag-burn kasi yung fats natin, because of the energy na tinitake natin ng mga pagkain. So, ang dapat yung gagawin talaga is kain kayo ng kain as long as hindi nakaka-trigger sa'yo. And then, be mindful kung ano yung mga nakaka-trigger ng pagkain sa'yo. Kasi, gusto mo tumaba, pero yung kinakain mo naman is hindi maganda sa'yo. So, yun yung number one, guys. Number two naman, ang dapat nyong gagawin din is obserbaran nyo, guys, yung sarili nyo or yung kinakain nyo. Kung nakakataba ba talaga siya, kung i-compare mo yung previous or yung pag-start mo pagkain ng pagkain, yung mga kinakain mo. For example, kumakain ka ng rice 5 times a day. So, nag-start ka before, or for example, nag-start ka sa Monday, and then, ngayon is Friday na, observe mo kung may pagbabago ba sa katawan mo, sa kilo mo, or ganun. Pag na-observe mo yun siya guys, na parang tumataba ako, parang lumalaki ako. So, yun siya guys, consistent kayo. Dapat, yun yung gagawin nyo, kakainin nyo siya, um, kung ano yung portion na um, nilagay nyo sa plate nyo or ganun, yun yung susundin nyo para mas consistent um, yung kinakain nyo para tumaba kayo. Number three,
kakainin niyo yung mga carbs, mostly carbohydrates. Ako kasi yung madalas kinakain ko saging. Nakakataba din saging at saka yung mga protein na mga ulam like karne, pero hindi ko naman i-suggest sa lahat, kasi iba-iba po tayo ng tiyan. May mga tiyan kasi na may mga acid reflux is matagal talaga silang matunawan sa mga karne, gano'n. Depende sa'yo guys kung ano yung feel mo na nakakataba na pagkain. Tsaka do some research din para hindi kayo, um, yung parang hindi kayo maproblema, gano'n siya. So, dapat talaga guys isip-isip kayo sa mga pagkain na nakakataba such as peanut butter din. Maganda din yung peanut butter sa atin guys. Kung puwede sa gabi umiinom kayo ng gatas kung hindi kayo, wala kayong lactose intolerance. So, yun siya guys, kain kayo ng mga pagkain na nakakataba. And then, pang-apat guys is ito talaga yung sina-suggest ko talaga sa karamihan para tumaba ka at gumaling ka sa acid reflux is yung alkaline water talaga. Ito yung nakakatulong talaga sa akin before guys. Bili ako ng bili ng alkaline water. Alam mo dun sa ano sa 7-Eleven na na malapit sa school namin before, lahat ng ano dun, yung malalaking ano, na Nature's Spring Color Red, ako lang nakakabili nun, swear. Kasi pagdating ko dun sasabihin ko na kaagad sa mga crew na, "May bagong stock ba kayo? Ilan ba yung stock niyo? Kasi ako na lang magkuha niyan." Yan talaga yung ginagawa ko guys. Kaya kung na-observe niyo guys, sobrang laki na ng ano ko, ng mukha ko, it because of yun din guys yung ginagawa ko. And then, panglima guys, dapat niyong gagawin is para mawala yung acid reflux niyo, para tumaba kayo is kain kayo ng mga prutas, gulay, yan, nakakataba din yan. And then, vitamins po na maganda sa atin like Immunopro, B-complex, maganda yan sa atin guys. Kung bago ka lang sa channel ko, huwag mo kalimutan subscribe and click the notification bell for more updates. Kasi marami pa tayong mga content about dito guys. Although hindi mo mafe-feel, hindi mo walang clarification, pero you can comment down below guys. Kung may mga katanungan kayo na hindi ko nasabi dito. Kasi hindi tayo perfect, pero I'm trying my best guys na may maibigay ako sa inyo ng mga, konting tips or advice na puwede niyong i-apply sa acid reflux niyo or GERD. So, hanggang dito lang. Huwag niyong kalimutan i-subscribe and click the notification bell for more updates. Bye-bye.